isang mabiyayang araw sa lahat na ngayon ay nagtitipon sa kani-kaniyang mga tahanan para sa isang pananambahan. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na simula bukas ay papasok na tayo sa isang panibagong yugto ng ating kalagayan. Mula sa modified ECQ, bukas ay nasa general community quarantine status na tayo. Yan ay isang kapahayagan ng pagbabago na indikasyon tayo'y papalapit na sa isang normal na kondisyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ang mga ganitong karanasan ay nagpapakita, mga kapatid, na totoong ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi niya tayo bibiguin sa kung ano ang ipinangako niya sa atin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ating pagbulay-bulayan ang isang bahagi ng banal na kasulatan na nakatala sa aklat ng Hebreo, sulat ni Apostol Pablo sa taga-Hebreo, kabanatang 11. Ang Hebreo 11, mga kapatid, ay isang buong testimonyo ng mga naunang mananampalataya tungkol sa katapatan at kung papaanong sila ay nanalig ng lubos sa katapatan ng Diyos. Sila ay nagtiwala at dapat nating tanawin, balikan ng tanaw muli ang ipinakitang pananampalataya at katapatan ng mga nauna nating mga ninuno sa pananampalataya. Itong pananampalatayang ito na binabanggit sa Hebreo 11 ay itinuturing na godly faith na ipinapaliwanag bilang tapat na pagtitiwala. Ibig sabihin nito ay pagsandig sa Diyos sa kabila ng mga agam-agam at pangamba dahil sa kung paano niya ipinakita ang kanyang kabutihan. Itong mga tapat na mananampalataya ng ating mga ninuno ay madalas dumaraan sa mga pagsubok, sa mga kahirapan para lamang sa kanilang pananampalataya. Makikita yan sa Hebreo 11:35 hanggang 38. Subalit nanatili silang tapat. Tayo ba, mga kapatid? Tayo ba ay nananatiling tapat sa ating pananampalataya? Ipinapakita ni Apostol Pablo na yung mga totoong nagpahayag ng kanilang tapat na pananampalataya ay tumatanaw sa hinaharap na mayroong pagtitiwala. Sinasabi niya na all things work together for good from an eternal perspective. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan, kahirapan at panganib na pinagdaanan ng mga naunang mananampalataya, hindi sila sumuko at sila ay nanatiling tapat
sa kanilang pananampalataya. Mayroong isang manunulat na nagsabi na ang totoong makadiyos na pananampalataya ay ipinapakita o ipinapahayag bilang pagtitiwala. Sumasandig sa Diyos kapag ka tumatanaw sa kahirapan, sa hinaharap. At sumusunod kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang mga detalye. Ang mga di malilimutang ninuno sa matandang tipan, katulad nila Abraham, Moses at saka si David, ay nabuhay lahat ayon sa ganitong uri ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos at sa layunin ng Diyos na maging tapat sa kanyang pangako mula sa walang hanggang perspektiba. Kaya, ang hamon ngayong umaga, dapat tayong maging tapat kahit sa gitna ng paghihirap at panganib. At ating sulyapan ng panandalian ang ating banal na kasulatan para gabayan tayo sa kung ano ang aral na pwede nating makuha kaugnay ng usaping ito. Sa Hebreo 11:49 ang sabi, God had promised something better so that they would not, apart from us, be made perfect. A powerful statement of God's promise from the beginning that all have been created to be perfect. Ang panganib at kahirapan, mga kapatid, ay palaging naglalarawan sa pinagdaanang buhay at paglalakbay ng mga Israelitas. Mula pa sa panahon na sila ay binihag ng Ehipto hanggang sa sila ay maglakbay patungo sa kanilang kalayaan at responsibilidad sa lupang pangako. Humarap sila sa panganib at kahirapan bilang mga alipin ng Ehipto. Hinarap nila ang panganib at kahirapan sa kanilang paglisan sa kanilang buhay bilang mga alipin. At sila'y naglakbay sa isang mabatong landas patungo sa lupang pangako. Hinarap nila ang panganib at kahirapan sa kagubatan, sa ilang, sa kanilang pagtawid sa Red Sea. At sila'y paulit-ulit na pinapaalalahanan na ang Diyos ay isang mapagpalayang Diyos at mayroong mas mainam na plano kung saan sila patutungo. Humarap sila sa panganib at kahirapan at nanatili bilang isang komunidad. Ang kapatid ni Moses na si Aaron at kapatid na si Miriam ay nagkaisa sa pag-question kay Moses sa kanyang kakayanan bilang pinuno. At ito ay madalas nagiging sanhi ng panganib at kahirapan. Si Aaron ay kumilos mag-isa at pinangunahan ng paglikha ng isang ginintuang imahe at ginawang Diyos-Diyosan ito habang wala si Moses.
Ngunit sinabihan sila ni Moses, may iisa lamang Diyos. There is only one and only one God, Jehovah, the lawgiver God. Humarap sila sa panganib at sa kahirapan habang tumatagal ang kanilang paglalakbay. Gusto na nilang bumalik sa Ehipto at sabi nila mas mainam pa ron kasi nakakakain sila ng sapat, meron silang mapaglilibing ang mainam kung sakaling sila ay mamatay, kaysa ditong nasa disyerto sila. Kung mamatay sila, hindi na nila malalaman kung saan sila naroon o hindi na sila mahahanap ng kanilang mga anak o pamilya. Makakalimutan na sila panghabang buhay. Si Moses ay inuudyokan ng kaisipan at paniniwala na ang Diyos ay naghahanda ng mas mainam sa lupang pangako. Sa kanilang paglalakbay, sa gitna ng panganib at kahirapan na kanilang pinagdaraanan, inaatasan sila ni Moses na ipagpatuloy ang paglinang, pagpapaunlad sa kanilang buhay, pagsamba. At magandang pansinin din natin yan. Sabi sa kanila, dapat ang i-offer nyo, ang ihandog nyo, yung pinakamainam, yung walang bahid. Mga kapatid, tayo ba pagka nag-aalay sa ating Diyos, tinitiyak ba natin ang ating inaalay pinakamainam? O kung halimbawa pera ang inaalay natin, yung ba pinakamalaki binibigay natin? O pinipili natin yung pinakamaliit? Kung magbigay tayo yung mga hindi na natin kailangan, yun ang ibinibigay natin. Hindi yung mga mas makabuluhang mga bagay ang binibigay natin, di ba? But Moses instructed them to offer only the best and those without blemish. Sana'y ganyan din ang ating gawin sa ating panahon. Ang pananampalataya, mga kapatid, ayon sa Hebreo 11, ang sabi, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kaya dapat tayo magbigay ng panahon, maglaan ng panahon upang magbasa, magbulay-bulay sa Biblia, magpasalamat sa Diyos na hindi tayo pinabayaan. Narito na tayo sa GCQ. Ibig sabihin, hindi tayo pinababayaan. At huwag natin kalimutan, God is a creator God. God is a liberator God. God is a loving and compassionate God na nangako ng mas mainam para sa ating lahat sa lupang ipinangako. Mga kapatid, ilang hakbang na lang, ilang kembot na lang, pupunta na tayo sa normal, babalik na tayo sa normal nating buhay. Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Sa ating pagtitipon ngayong araw, para manalangin, manambahan, tayo'y mag-alay ng patuloy na pasasalamat sa Diyos. Ating bigkasin ang ating papuri at ating ipagkaloob sa Kanya ang kaluwalhatiang para lamang sa Kanya, sapagkat siya ay mabuti at sapagkat siya ay matapat. Panatilihin natin na ang ating pananampalataya ay matapat hanggang sa dulo. At huwag tayong mapagod sa paghihintay at pag-asang natutupad pa rin ang Diyos ang Kanyang pangako sa ating lahat, katulad ng binibigkas sa Hebreo 11:39 na ating pinagbulayan. Magandang umaga, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Amen.